Umakyat na sa halos 150 na ang bilang ng mga naputukan sa bansa. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na babala ng mga otoridad na huwag na magpaputok. Kaugnay niyan, nakabantay ngayon sa Jose Reyes Memorial Medical Center si Renzo Kiko para sa Mobile 5. Renz, kumusta ang sitwasyon dyan? Manu Grace, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Tayuman, sa Maynila. No? Nandito tayo ngayon para bigyan kayo ng konting update tungkol dito nga. Ayon nga sa DOH, as of December 30 kahapon, 148 na, almost 150 na nga yan, ang firecracker-related injuries. 120 nga dyan, o 148, ay less than 14 years old na bata. No? Meron pa nga naitala na 5 taong bata, dahil 5 taong gulang na bata dahil sa lusis. At 110 dyan sa mga naitalang injuries na yan ay hand injuries. Ang iba naman ay sa mata at sa ulo. At ang mga kadalasang sanhi daw niyan ay yung mga firecrackers na Piccolo, Wheaties at 5-star. Gayunpaman, ayon sa DOH, ito ay 31% lower daw o 68 cases lower mula sa kumpara sa mga nakaraang taon. 28 cases o 16% lower din daw ito sa same period o Disyembre noong nakaraang taon. At ayon nga dito naman sa Jose Reyes Memorial Medical Center, 17 cases pa lang yung naitatala na firecracker-related injuries. 15 dyan lalaki, samantala 2 naman yung babae. December 21 pa lang naka-code white o alert status na sila. Ready na yung mga ospital at yung kanilang mga personnel para tumanggap ng kanilang mga pasyente. Yan. Dito tayo sa may screen, mas modern na sila ngayon. Hindi nyo na kailangan maghanap ng doktor parate o nurse para itanong kung ilan na ngayon na itatala na naputukan. Dito makikita nyo, yan, victims, meron ng 15 lalaki, 2 babae, at nakasulat na rin dito yung kung anong paputok yung nakabiktima sa kanila. 12 po, Piccolo, yan. May isa na pong biktima ng 5-star at 2 sa Wheaties. Nakalagay din dito yung type ng injury. Yan, 15 po yung blast burn, no amputation. Wala pa naman po napuputulan. Yan, blast burn with the amputation, 0 pa po yan. Pati yung kung saang bahagi ng katawan tumama, nakasulat na rin dito. 3 sa muka, 1 sa braso at 12 sa kamay. Sa lower extremities po, may 1 na nasugatan. At yung edad ng biktima. So makikita nyo, yung mga below 18 years old, 16 na yung napuputukan at yung adult may 1 na po. At kanina, ipinasilip rin sa atin dito sa JRRMC yung mga equipment na ginagamit nila pang responde dun sa mga naputukan. At para nga dyan, para talakayin yan, makakausap natin si Dr. Anthony Arias, orthopedic surgeon. Sir, good morning po, Doc. Ayan. Good morning, Doc. Kanina, Doc, pinasilip nga sa amin, maraming equipments. Meron parang mga pliers, meron parang mga bolt cutter, ganyan. Dok, ano-ano ba yung mga tools na ito? Ano bang tawag sa mga ito? Ano-ano ba ito specifically? At para saan ito ginagamit? Basically, these are equipments used for firecracker injuries. So, meron dyan mga equipments for amputations, meron dyan equipments for hand, yung mga basic handsets namin. Tapos, meron kami mga external fixators na ginagamit para doon. Dok, ayan, pinapakita natin sa screen ngayon. Ayan po, meron mga parang, ano ba yung tawag dyan sa mga parang yun? Yung mga parang vice grip na yun. Yan. Ang tawag namin is bolt cutters. So, sa injuries, hindi namin may iwasan na yung pasyenteng na aksidente may mga singsing, may mga bracelet. So, minsan kailangan namin siyang tanggalin agad. So, yung mga bolt cutters, yun yung mga ginagamit namin. Or any foreign material or metal or hard objects na nandun sa kamay, during the injury, na kailangan tanggalin agad, yun yung ginagamit namin. Dok, may nakita naman ako malaking version nun, yung malaki talaga, parang ganun din. Para saan naman yun, yung malalaki? It's the same thing, pero kasi ngayon kasi yung mga alahas, minsan gawa na sa mga matitigas sa bagay. Okay. Like, ngayon, yung mga stainless steel, nakikita namin, di ba? So, pag hindi siya madaling matanggal, so yun yung mga ginagawa namin para mas mabilis yung pagtanggal sa mga yun. Okay, tapos may nakita rin tayong parang lagare. Yun naman para saan naman yun? Meron kaming 2 klase actually na panglagare. One is the manual saw that you saw, yung bone saw namin. Tapos meron kami yung parang baril yung itsura. Ang tawag namin doon yung oscillating saw. It is battery operated. So once na maidikit yung maliit na blade na yon sa buto, diretso yung puputulin niya yun na mas mabilis. Ayun, Dok, ano bang mapapayo natin sa mga syempre, prevention is always better than cure, no? Pero kung sakaling maputukan habang wala pa sa ospital, ano bang pwedeng gawin muna ng mga kapatid natin bago pa makarating sa ospital? Okay, unang-una sa lahat, kapag yung pasyente na-expose sa firecracker injury,
kung ano man yung parte na natamaan ng paputok, hugasan nyo agad siya. Any form of running water will do. Pero, wag kayo gagamit ng maligamgam na tubig kasi it will just cause burn dun sa injured na part. Okay, iwasan yung paglalagay ng kung anumang bagay dun sa injured na part. Yung iba, may nakita kami naglalagay ng upos ng sigarilyo, kape, minsan Colgate, minsan asukal. Wag na yun. Hugasan nyo lang, no? Lagyan nyo ng any form of antibiotics or antiseptics like betadine or agoxinala. Tapos, lagyan nyo agad ng gasa. I-pack nyo lang, pero do not pack it tightly. Yung iba nakikita namin, sobrang higpit ng pagkakatali. Anong effect nun, Dok? Pag sobrang higpit? Pag sobrang higpit kasi mawawala ng daloy ng dugo doon sa parting na injury. Importante sa amin yung blood flow doon sa injury para makita namin kung viable pa, ibig sabihin kung buhay pa yung parting na apektuhan. Dok, syempre, yung sa Colgate, naalala ko, talagang ginagamit yung pag may burns. Pero bakit po? Unang-una kasi, Colgate is not formulated to treat burns. No? Ginagamit siya talaga as toothpaste, as para sa ngipin. So, para gamitin mo siya sa isang parte na hindi dapat, mali yun. Right. Thank you very much, Doc Anthony Arias. And thank you po. Ayun mga kapatid, no? So, ito po yung mga equipment sa pinakita namin sa inyo. Hindi kami nananakot. Ayan lang talaga yung realities ng pwedeng mangyari sa inyo o pwedeng i-apply sa inyo kung sakaling magmatigas kayo ng ulo, gumamit kayo ng illegal na paputok o talagang maging irresponsible kayo sa paputok. Paalala nga ng DOH, no? Pwede naman kayo gumawa ng mga safer alternatives tulad ng mga parlor games, street parties, video, noise-making materials, yung mga nagpupukpok, nagkakaladkad kayo ng mga kaldero, mas okay po yun, mas safe yun. No? At saka yung mga fireworks display na provided ng local government nyo in a controlled environment, mas okay po yun. Kaysa naman mag-end up kayo, nagagamitan kayo ng mga parang tools kanina, nakala mo pangkumpuni kay Iron Man, gagamitin yun sa katawan nyo, mukhang masakit po yun. Hindi po ulit kami nananakot mga kapatid, yan ay totoo lamang na senaryo na maaaring pwede mangyari sa inyo. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.